Ayan, okay? So, the session is now being recorded. Okay. So, ilagay kaya natin to sa ano, itong problem na to, ha? Saglit, ha? Paano ba? Yun ko, ganito eh. Yan, okay. Okay, so we are given okay na siguro tong size na to. Ayan, yan. Okay, so we are given a probability distribution. So let us answer the following questions. So what is the probability of observing 2 or fewer eggs? Yung probability distribution natin is presented as a table. No? So, probability of observing 2 or fewer eggs ay the probability of what? 2 or fewer, the probability of 0. Ano? Actually, ganito yan eh. Kung isusulat natin ng formal, okay, ganun, no? X is equals to 0 plus probability na X is 1. 2 or fewer. So tama ba? Pag sinabing 2 or fewer, pwedeng 0, pwedeng 1, pwedeng 2, ano? Exactly equal to 2. Okay? So probability of 0 is 0.1. Probability of seeing one egg is 0.15. Okay, plus probability of seeing two eggs is 0.5. Ayan. Okay? So I'm just looking or getting the values from the graph. Okay? So ano to? 0.75? 0.75. Okay? So that is the probability of seeing less than or equal to 2 eggs. So 0.75. Okay? Saglit ha. Yan natin. Okay, so admit. Okay na ulit? Okay, sige, tuloy natin. Next question. Next question. Open ko na tong ito, yan. Yung mga problems, Okay. Add to new page natin. Saglit. Kaya, nasan yung original na Ito, to. Ito, to. Itong original na problem. Yan. Okay. So, next problem. Saglit. So, merong admit natin si Sir Ronald. Okay na? Sige, balik tayo sa discussion. Okay, so probability of at least 4 eggs ay paano yan? Ay probability that X is at least ay pwedeng exactly equal to what? 4? No? Pwedeng at least eh. So 4 ang pinakamababa, di ba? The X is 5 plus diba? Ganyan, X is equals to 7 plus ... So, infinite. Okay, to the right.
Kaya lang, puro zero naman yung ano nun, yung probability na x equals to 8, x equals to 9, 10, 11, 12, infinite number of x, 0, no? Okay, so, tingnan natin yung graph. Probability of seeing 4 eggs. Ano to? 0.05. Tama. No, so 0.05. Probability of seeing 5 eggs, wala na. Zero na. 6 eggs, zero na. Diba? So kahit gaano pa karami yan, infinite pa yung itong series natin, zero na yung kasunod. So, all in all, anong sagot natin? No? So, probability of seeing at least 4 eggs is what? No? So, probability of seeing at least 4 eggs. So, this is equal to what? Ayan, i-total nyo. So, 0.5. Okay, so this is 0.5. 0.05. Check nga natin ulit. 0.05. Tama ba? 0.05. Ayun, oh. Okay, so 0.05. And 5x, andito yung 5x. So 0 na, 6x, 0 na, 0, 0, and so on and so forth. Okay, so tingin ko tama yan, no? Okay. So next, probability of greater than or equal to 4x. So in notation, so ano yan? Probability of seeing, ayan, yun yung notation. No? So the probability of 3 eggs plus probability of 4 eggs plus at least, at least 3 eggs eh. Nalimutan ko, sino-shortcut ko na. Dapat may ganyan, no? X equals to, mali yung notation natin, sloppy notation yan. Sloppy. Nagmamadali tayo. So saan equal to? Probability na you will see 3 eggs. So 0.2. 4 eggs. 0.05 plus probability of seeing 5x, edi yun na yun. 0, 0, 0. Okay? So, anong final answer? 0.25. Okay? So, ayan. 0.25. Okay? Next. Probability between 1 and 3 eggs. Edi, ano yan? So, probability between 1 and 3 eggs. Ano? So, anong ibig sabihin yan? Inclusive yung 1 eh, oh. O di ano yan, probability of seeing 1 egg plus probability of seeing 2 eggs plus probability of seeing 3 eggs. Okay? So, is equal to tandaan nga natin, tingnan natin, probability of seeing 1 egg 0.15. Tama ba? 0.50. Ito. So, 0.15. No? O yung 2 egg, 0.5. Okay, so 0. So, ito ay 0.15 plus 0.5 plus ano yun? Seeing ano to? Seeing 3 eggs 0.2. 0.2. Okay? So, anong final answer? So, is equals to 0.2, 3, ano to? 5, 6, 7, 8? No? Ulit, 5. Ayan, 0.85. No? Okay, pakicheck na yung arithmetic ko, baka mali. Okay, tingin ko tama yan. Ano? Okay, so 0.85. Okay? So, ganun lang, ano? Kapag meron tayong, anong tawag dyan? Discrete. Ayan, discrete. Discrete probability
distribution. Okay? So, nagto-total, nagsasum up lang tayo ng probabilities. Okay? So, question? Okay, simple lang, di ba? Simple. Okay. Sige, tuloy natin, ha? Okay. Yan. So, let us talk about yan. So, let us talk about the difference between discrete, no? Probability distribution versus continuous probability distribution. Okay? Okay? So, as the name implies, when you say discrete probability distribution, so the variable is what? Discrete. Countable. Oh. Okay, so countable. No? Kapag continuous, no, kapag continuous, so the variable is continuous. Measurable. Oh. Yan. So, usually ano 'yon? Usually hindi ano natin kapag math, 'di ba? Ayan, real numbers, ganyan, ano? Yung 1.29634 kahit walang katapusan yan, non-terminating, no? Ganyan, ano? Ang mga possible na values. Dito naman, kapag discrete, no? Ano ang x natin? Kung discrete siya, bawa, ito, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Okay, hanggang makarating ka na, kunyari, yan ay temperature, di ba? So, countable, makarating ka sa 36.0, 36.1. So, kahit may decimal part, fractional part, no? Ano pa rin yan, countable. No? Okay, so yan ay discrete variable. Ang mga values niya ay ayan, discrete, Okay. So, yun ang pagkakaiba ng discrete at saka continuous probability distribution. Nasa underlying variable. Okay? So, dun sa mga examples natin, ito. Diba? Ayan, Ayan, number of traffic violations. Yung X natin, tingnan niyo ang mga possible na values. 0, 1, 2, 3, actually finite, automatic na discrete. Okay? So, kaya itong ibinigay sa atin na distribution, yung binigay sa ating distribution ay discrete probability distribution. Ayan, no? So, discrete probability distribution. Okay? Now, meron tayong mga tinatawag na continuous probability distribution. Okay? Halimbawa, ang variable natin ay halimbawa, height. Okay, height. No? Tayo. Balik tayo sa open board. So, ganito So, is height a continuous variable? No? Ano sa tingin nyo? No? Kasi halimbawa, 1.65 meters. And then, kung iisipin mo na yung kasunod niya ay 1.70 meters, in between, meron ka pang 1.653. Between 1.65 and 1.653,
makakaisip ka pa ng height na 1.65 2528. Oh, between yan diyan sa dalawa. Between 1.65 and 1.652528, makakaisip ka pa ng height, no? Walang katapusan eh. No? Even very near values, two very near values, okay, whose difference is almost zero. Ayan, no? Oh, ayan, no? So, sige nga, ano sa tingin nyo? Makakaisip pa rin kayo ng height na nasa pagitan, in between. So, you can do that. No, you can always do that. Two measurement, no, of height, you can still place or insert another possible height measurement in between. So, ang height ay, pag walang qualifying characteristic ng variable, no? So ang height ay continuous. Okay? Na nga yung ginawa natin example niya na variable, ba? Ayan, temperature. Ang temperature pwedeng in theory ang temperature? Yan ay continuous, Okay, pero pag sinabi mong temperature measured using digital thermometer, di ba? Nagiging siya? Nagiging discrete. Okay? So ang height yan? In theory, ang height. Ang theory yan ay continuous. Okay? Pero pagka, anbawa, lagi ka naman nagra-round off, no? Required na mag-round off. No? Pag lagi mong inira-round off, yung list of all possible values, measurements, for height, pag ni-round off mo, nagiging discrete, no? Okay? Pero kahit ganon, itinitreat pa rin natin ng height kahit tayo nagra-round off, di ba? Sa mga clinic. Sa clinic, di ba? Nagra-round off naman tayo sa height. Oh, actually, ano ba? Kung English yung natin, unit of measure, di ba? 5'5". 5'6". 5'7". Di ba? Hindi naman tayo susulat sa form, hindi naman tayo nagfi-fill out sa form na 5 feet and 5.4 inches. Hindi naman tayo naggaganyan di ba? So kung nagra-round up kayo, yung height nagiging discrete. Okay? Pero kahit ganoon, kahit tayo nagra-round up, sa statistical data analysis, yung height itinitreat natin na yun talaga. Yung nakabase sa theory. So, continuous. Okay? Temperature. Tinitreat natin ang temperature as continuous. Pero ulitin ko, kung talagang tinanong kayo, temperature measured using a digital thermometer, kung ipinapa-identify sa inyo whether discrete or continuous, talagang mapipilitan kayong sabihin or isagot na discrete. Okay? So sa analysis, kahit pa nagra-round up tayo sa temperature, ng mga temperature measurements at saka mga height measurements, okay? Kahit tayo nagra-round up, ibig sabihin pag nag-round up tayo, nagiging discrete, no? So kahit tayo nagra-round up, okay, itinitreat pa rin natin talaga yung temperature at saka height as as continuous. Okay? So, balik tayo. Doon sa kanina, nasa na yun? Ito. Ayan, ayan. So, discrete versus continuous probability distribution. Okay? So, pareho sila. Pareho silang probability distribution. Ulit, ang discrete probability distribution at saka continuous probability distribution. Parehong yon? Parehong
probability distribution. No? So, anong underlying variable kapag discrete probability distribution? Ang underlying variable nyo ay discrete. Kapag continuous probability distribution, anong underlying variable natin? Ay di continuous. So, ganun kasimple. Okay? So, balik tayo dito sa ating sa ating handouts. Okay, so ang height ay ulit, ano yung kababanggit ko lang? Ano ang height? Iti-treat natin ang height as continuous probability distribution. Okay? So, ganito. No? Tayo let us treat yung height as continuous. No? Ayan. Okay. So, what is the probability that if you pick, what is the probability? If you pick a person randomly, what is the probability? Ito, denote natin by x. So, what is the probability that you will get a person whose height is exactly 1.65 meters? Tingnan, sagutin nyo yan. So, yan ang question. Anong answer? 0. 0. So, ganyan, Okay, so, another question. So, what is the probability that if you pick a person randomly, so take note of the keyword, yung random na keyword, you will get a person whose height is exactly 1.78 meters. So, the answer is 0. No? Okay. You might be wondering whether or why is it that the probability is 0? Surely we can find a person whose height is exactly 1.65 meters. Assuming of course that we round up values. Inira-round up natin yung mga height measurements. Now, tingnan nyo itong handouts natin. Balikan natin yung ito. So, tingnan nyo So, what is the probability of getting 2 or fewer x? Nasasagot natin balikan nyo yung table Saan yung pinakauna nating table? Ito. Ayan. Okay. Ito yung unang table natin So, meron tayong discrete na probability distribution. So this is discrete, di ba? Ilipat na natin kaya. Hindi, ganito na lang. So, yan ay discrete, Discrete probability distribution, So, pwede niyong sagutin tong ganitong tanong. What is the probability that x is 2? Anong sagot? Ayan, 0.5. Ayan, Okay, so 0.5. Okay? So, 0.5. Yan. So, nasasagot nyo. Ano yung probability that the variable or the random variable has this exact value? Okay? Kasi nga, discrete yung ating probability distribution. Okay. Bakit erase natin, hindi. Balik tayo dito. Bakit kapag continuous, ang probability, ang probability na yung ating variable, yung, halimbawa, yung variable x, ang probability na yan ay merong, okay,
Ang probability na yan ay merong exact value. Ayan, ayan. Na 1.65 ay 0. So, kahit anong exact value, ang probability na yung ating random variable ay merong ganung exact value ay laging 0. No? Kasi dapat ganito ang tanong nyo. No? Pag magtatanong kayo involving continuous probability distribution, wherein yung ating random variable ay continuous din, ano? Dapat ang tanong nyo ganito, interval. Ano ang probability that x, halimbawa, yan yung height. Yan yung height, ano? Has a value, ano? That is between, halimbawa, between 0. Sorry, walang ganung kaliit na height. Halimbawa, 1.5 meters and 1.65 meters. Ayan, yan ang valid na tanong. No, yan ang valid question kapag ang ating probability distribution ay continuous. Okay? Otherwise, pagka nagtanong ka, okay, gaya niya, nagtanong ka, ano ang probability na meron kang exact value? Continuous yung ating random variable, laging 0 yan. Laging 0. Okay? So, ganito, no? Kung yan ay nasa graph, yung probability distribution natin ay nasa graph, ganito itsura, di ba? O sige, ba meron tayong normal distribution. Halimbawa, ang mean height ay 1.5 meters. Okay? Tapos pag nagtanong ka, ano ang probability na yung height ay exactly equal to 1.5 meters. Ganito ang mangyayari niyan. Gaano ba kanipes? Anong width nitong Anong width niyan? Ang width of the line or line segment. Itong line segment na to, ayan Anong width niyan? Line segment yan, So, ang width niyan ay 0. So, kahit pa anong height, ito yung height. Imagine mo, yung height ay 10 centimeters or 10 units. Kunyari, ang height times width. No, di ba ang formula for the area ay length times width or height times width. So, kung yung width mo ay 0, no, kahit gaano pa kataas yan, no, any number, any quantity, any height multiplied by 0, 0. Kaya, saglit Ayan. Kaya ano ang probability na ang x mo, ang height mo exactly equal to 1.5 ay the length or height times width? Talagang 0, no? Kasi ang probability ay ang probability ay synonymous to area, no? Ay yung area. Okay? So, anong magandang tanong para hindi maging 0 yung probability kapag continuous yung probability distribution natin? Ano sa tingin nyo? Di ganito dapat. What is the range? Oo, range. Di ba? So, drawing ulit natin. Halimbawa, ito yung ating probability distribution. Ang mean ay 1.5. Ito yung 1.65 meters. So, ano ang probability na yung height ay ganyan? Between 1.5 and 1.65 meters. Hindi yan magzi-zero. Hindi magzi-zero. Bakit? Kasi area nga pinag-uusapan natin. So, shade na natin yung area. Shade na natin. Ito yung area, di ba? Ayan, ayan. Ayan. Kung ano yung area yan, kung ano yung area na yan, ayan, yung shinadan ko, okay? Ayan. Ayan. Yun yung probability.
Yun yung probability. Yung area na yan, yung shaded region, yun yung probability. Ano? Okay? So, hindi yan zero. Not zero. Again, ulitin natin. Kapag ang tanong mo, ano yung probability na yung height ay merong exact value? Anong sagot nyo? Zero. Hindi. Oo, zero. Mali yung tanong. Actually, hindi naman nagkakamali yung tanong na ganyan. Alam lang natin, automatic zero yan. No? So, dapat kapag continuous yung probability distribution, ang tanong mo ay, ayan, ganyan. Range. No? O pwede rin, halimbawa, ano ang probability na, halimbawa, ano ang probability na ang height mo ay less than 1.5 meters. O, pwede yung ganyan tanong. Ano? So, sige, i-drawing natin yung probability distribution. Kung ito yung 1.5 meters. So, ano ang probability? Di ba ito? So, ang area na yan, ang area ay not zero. So, yan yung area na naandun sa curve. Ito, ayan. Diba? So, pwede ang ganyan tanong, ano? Pero uulitin ko, pag ang itinanong mo ay exact value, no, anong probability na yung x ay merong exact value, automatic. Continuous probability yung natin, pinagbabasihan natin, automatic, ano yan? Zero. Okay? So, appropriate na tanong kapag continuous, probability distribution ay dapat range. Range ng values. Ano ang probability na yung random variable mo ay within a range of values. Okay? So, ganon. So, balik tayo sa ating handouts. Okay, so magbura tayo ng nakasulat. Balik tayo. So, ulit, ang height ay, ano ang height? Kung i-treat natin siya as random variable, alam natin, random variable ay hindi naman talaga variable. No? Ang random variable ay function. No? Pero, sabi nga natin, kadalasan kung ano yung input, yun na rin ang return value ng function. Kaya, kung ano yung random variable natin, kinokopy na lang natin yung values ng original na variable. So, nagmumukhang pangkaraniwang variable ang mga random variables, no? Okay, so ang height ay, ang height ay continuous. Okay, continuous. Okay. And then, according to empirical studies, ang height daw ay merong normal probability distribution. Ano? Okay? O ito, mga katangian ng normal probability distribution, it is everywhere daw. Okay, yung mga math major, paano ba nila dinerive yan? Yung mga BS math, ano? Empirical. Yung mga BS math. Okay, tingnan nyo, nagsimula yan sa simpleng kumbaga common sense na lang, Sabi nila, pag daw nag-throw ka ng darts, ito yung natin, yung dartboard, ano ba itsura nun? Ito yung bullseye, di ba? Bullseye. Ayan, Okay, mas malayo daw doon sa bullseye, yung landing ng dart, mas mababa na raw yung probability, no? So from that simple, almost common sense, okay, na scenario, okay, dumaan sa sa nakarating sa calculus, no? Calculus, higher calculus. Okay? Higher calculus, and then ayan. And then, okay? After sangkatutak na manipulations, algebraic manipulations, calculus, applications ng mga multivariable calculus, okay? Nakarating tayo dun sa, ito yung
Ito yung curve, ano, yung curve ng normal distribution. Curve, ano, representing normal, no? Distribution, no? Nakarating tayo dun sa ano, ang equation niya ang equation niyan ay ganito. Tingnan niyo maigi anong equation niyan? Ganito. 1 over sigma square root of 2 pi. Ito yung base ng natural logarithm, ano? E raised to negative 1 half, ano? X minus mu over sigma squared. Nakarating sa ganyan, no? Oh. Kayo, hindi niyo naman i-derive yan. Ano? Nung diniscuss ko yan sa kanila, dun sa mga math major, aba, parang inabot kami ng 2 linggo. Kasi nag-review pa kami ng sangkatutak na calculus. Okay? So, ulit ang equation nito, yan, ayan, 1 over sigma square of 2 pi. Ayan, okay. Now, kapag ginawa mong halimbawa, pag isinet mo yung sigma equal to 1, tapos isinet mo yung mu na equal sa 0, yung formula na yan magiging 1, halimbawa, ang sigma ay 1, naging square root of 2 pi na lang. O tapos ito, x minus 0 over 1 ay di naging ganyan na lang. Okay? So ito yung yung formula for the standard probability density function ng standard normal distribution. Ito naman yung para sa normal distribution. So maraming normal distributions. Ang isa doon ay standard. Standard normal distribution. Okay? Kapag standard yung normal distribution, ibig sabihin, isinet mo na yung standard deviation ay 1, tapos isinet mo na yung average ay 0. Okay? Ayan. Ito yung ginawa ng mga mathematicians ng table. Ayan. Ito yung ginawa ng mga mathematicians ng table. No? So, mathematicians created table for this. Okay? Now, bakit? Tingnan nyo Create pa tayo another page. Ganito. So, meron kayong infinite number of normal distributions. Okay? Meron, infinite number of normal distributions. Ayan. Iba-ibang variable. Ayan ba? Ito, height. Kunyari lang, yung mga variables na yan ay merong normal distribution. Kunyari lang no? Kunyari lang ito ay diameter of of bearing parts. O di mag-isip nga kayo ng mga variables in the real world, infinite. Dun sa infinite number of possible na variables, halimbawa, diameter ng mga mata ng tao, meron, baka meron yung normal distribution, diameter of eyes. No? So, ganito. So, there are infinite number of normal distributions. Okay? So, there are infinite number of normal distributions. Okay? Of normal distributions. Ayan. Okay, but there is only one. Okay, but there is only one.
Ayan, standard, normal, distribution. Okay? So, itong standard normal distribution, yan yung ginawa ng tables. Yung makikita nyo sa likod ng doon sa appendix ng mga libro natin sa statistics. Okay? Okay, yung table. Yun yung ano nga yun? Ano nga label nung table na yun? Areas under, ayan, the normal curve. Okay, gano'n, ano? O kaya, minsan, medyo, technical yung Z, tinatawag nila Z table or, so tingnan nyo na lang kung ano yung ipinangalan. Okay, nung author, nung book na gamit nyo, ano? So, ulitin natin. So, meron tayo ngayon, ang daming possible na variables, height of trees, ganun, sizes of flowers. Imagine niyo, magpalinga-linga lang kayo, no? Ang dami niyo nang maiisip na variables. No, there are infinite variables. O, doon sa infinite variables na yon, ilan ang normal distribution? Ay di infinite din. No? Okay. Kaya bang gawan nyo ng mga statisticians ng table? Lahat yon? Hindi. No? Ang dami nga eh. Pero nag-iisa lang yung yung standard normal distribution. Okay, nag-iisa lang ang standard normal distribution. Okay? So anong ginawa ng mga mathematicians? Ang ginawa nila ng table ay yung standard normal distribution. So yun yung gamit natin pagka-calculate ng probabilities nung hindi pa uso ang yung mga computer, no? Tinitingnan natin yung table. No? So gagawin natin yan mano-mano, magso-solve tayo ng mga problems. Okay? Nagagamit ng table, no, of areas under the standard normal curve. Okay? So ulit summarize natin. There are infinite number of normal, okay, probability distributions. Okay? So hindi kayang gawan yun ng table ng mga mathematicians. So anong ginawa nila ng table? Yung nag-iisa lang, no, na probability distribution, na normal probability distribution. Anong tawag doon? Standard normal distribution. Okay, so yun lang ang ginawa ng table ng mga mathematicians. Okay, so mag-solve tayo ng problem. Okay, dito, titigan nyo yung natin, yung sketch, yung illustration ng probability distribution for height. Ulitin ko, alam natin, ang probability distribution ay pwedeng naka-table, pwedeng expressed as a function. Pag in-express mo sa function, paano nga? F of x, yun yung complicated na formula. Pag in-express mo as a function. No? Kaya lang yan, may integral pa yan, nag-i-integrate ka pa. From negative infinity to x. Ito yung probability. Yan, gano'n, Okay, probability. Na ang height less than or equal to small x. So ganyan, x minus mu over sigma, tapos ito naka-square, tapos integration yan, so dx. So may calculus, may calculus. Okay? Hindi natin gagawin yan. Pang mga, bahala na yung mga statistician dyan, yung mga math major. Tayo, iniintindi lang natin yung concepts. Okay? So, ang height of men ay based on empirical studies, meron daw normal distribution. Okay? So, kung meron normal distribution yan, edi pwede tayo mag-solve ng problems involving height and using
ano, yung table na ginawa ng mga mathematicians na naando sa appendix ng mga statistics books. Okay? Yung areas under the curve nga. Okay. Ngayon, bago yon, medyo pakiramdaman muna natin, no? Sabi natin kanina, ang probability ay ano, synonymous sa area. Okay? So, kung tatanungin kayo, shade natin mag-shade tayo ng areas. Ito. So, sige nga. Sagutin nyo nga itong tanong na to. What is the probability of random man having a height less than 50 inches? Wag tayong mag-calculate. Shadean lang natin yung area. Shadean lang natin yung area. So, ano yung dapat natin shadean? Dapat daw ay less than Less than 50. 50. Oo. Ay di markahan mo. Nasaan yung 50 inches? Tingin ko, ito yung ano no? Yes po. Ito yung 50 inches. So, kung less than 50 inches, di alin ang shadean mo na area? From 0 Yan. to Ayan. Di ba? So, pag makakalculate mo yung area na yan, ay di yun yung sagot sa tanong. Ano? Yun yung probability of a random man having a height less than 50 inches. Okay? Sige. Punta tayo sa kasunod na question. Ito. Anong sabi dito? Okay, what is the probability of a random man having a height greater than 80 inches? Di markahan mo lang, rough. Rough sketch lang tayo. Ito yung 80 inches. Okay, so ano ang probability? Di shadean mo yung area. Greater than. So, to the right. No, greater than. Di kung shadean nyo, ito yun. Ano? Tama? Yan. So, pag kaya mo i-calculate yung area na yan, yun yung magiging sagot dun sa question. Okay? Sige, move tayo sa kasunod. Ito. Sige, shade natin yung ano. Tingnan nyo, may note dito. Sabi, what we are really doing is we are calculating an area. Of course, we are not yet doing that now. Pero later on, magka-calculate tayo ng area using the table. Yun nga, yung areas under the curve. Okay. Markahan nyo nga. Ang height ay, ayun ito yung question nyo. Ayan, So, between 30, nasan kaya yung 30? Tingin ko, ito yung 30. 30. Markahan nyo yung 60 inches. Nasaan nyo? Less than 60. Di andito yun. Ayan, so andito yung 60 inches. Sige. Shade natin yung area. Between 30 and 60. Di ang area dapat na shade natin ay, ayan. Yan. Okay? So, kung kaya nyo i-calculate yung area na yan, anong area niyan? Ayan. Kunyari, na-calculate mo ay 0.1932. Yan yung magiging sagot dyan sa question. Yan yung probability na pagka randomly select ka ng isang person, ang height ng person na yon ay between 30 and 60 inches. Kaso, hindi pa yun ang ginagawa natin. Okay? So, kung kaya nyo i-calculate yung area, yun yung magiging sagot. Okay? So, hanap tayo ng problem na talagang nag-uutos sa atin na mag-calculate ng area. Yan natin. Eto. Sige. Sabi dito, IQs are normally distributed with a mean of 100 and a standard deviation of 15. Balik ako sa open board, mag-create ako ng bagong page. Okay, tapos kopyahin natin tong problem para masagutan natin.
Yan. Okay. So, kinopya ko yung problem. So, i-ano ko kaya to? I-move natin. Wala na kayang itataas pa to? Pwede. Ano? Makakatuwa. Pwede. Oh. Halos, hindi naman infinite yung board natin. Ano? May limit pa rin eh. Okay? Oh, asan yung pointer? Okay. Okay, so sige. Sagutan natin to, itong problem na to. Yan. So, malinaw ba yung problem? Okay lang, malinaw? Oh, nasa na kayo? Ay, hindi ko napansin si si sir. No, paki-notify nyo nga ako pag baka may nagtatry na pumasok, Okay, sige, sagutan natin to, Kailangan kayang lakihan? Ito, ano ba to? Ito, pwedeng ilipat eh. Okay, so game. Game. So, una nating gawin ay, sabi dito, IQs are normally distributed with a mean of 100 and a standard deviation of 15. So, gawan nga natin ng sketch. Okay, so sige, gawan natin ng sketch. So, kung ito yung ating normal curve, pangit Sige, yan yun na. Ano ang variable natin? Yan yung IQ. Okay, ang mean daw ay 100, Okay. Ang standard deviation ay 15. So, kung meron kang 1 standard deviation to the right of the mean, sa kanan nitong average, So, ano yun? ID 100 plus 15, ID 115. Pag meron kang 2 standard deviation, from the center, from the mean, ID 100 plus 30, ay dito ay 130. Okay. Pag meron kang negative 1 standard deviation from the center, ibig sabihin pakaliwa, gaano kalayo? 15. No? Ayun, standard deviation. Kumbaga, ito yung natin eh. Ito yung sorry. Ito yung gitna eh. Ulitin na nga natin. Ito yung gitna, di ba? Pag kunyari ito yung 100, kumanan ka, ang distance na to ay 1 sigma. Isang standard deviation, natural, etong tick mark na to, 115. O sige, another 1 sigma, ano to? 130. Okay? So mula sa mean hanggang makarating ka sa 130, ano yan? Yan yung yan yung mu plus dalawang standard deviation. Okay? 2 sigma. 2 sigma. Okay? So, paano ba symbol ng sigma na malinaw? Ayan. Okay? Ngayon, kung kakaliwa ka naman, di 100 minus isang standard deviation, 100 minus 15, ay di 85. So, ito ay 85. O sige, kumaliwa ka pa, di dalawang standard deviation na yun. So, negative 2 sigma. Ano negative 2 sigma? O, ganon, Okay? So ano yun? 85 minus 15 ay di 70.
Okay? O ganun ha. So, linisin natin itong drawing. Linisin natin itong drawing. So, ang center natin ay, yun yung mu, 100, o pakanan, isang standard deviation, 115. Then again, to the right, two standard deviations, 130. Ano? So, tingnan nyo yung standard deviation, 15. Yung mu, yung center, 100. Okay. O sige, from the center, from the average, from mu, okay, let us move to the left. O sige, how much? How much are we going to move to the left? Ayun, by whatever your standard deviation is. So, bawasan mo, subtract lang ng standard deviation, ay di ano to, 85, tapos ito ay 70. Okay? So, ito ang ating mu. Ito ang mu plus 1 sigma. Tapos ito ang mu plus 2 sigma. Ito ay mu minus 1 sigma. Ito ang mu minus 2 sigma. Kung gusto mo pang ituloy, edi meron kang mu minus 3 sigma. No? Okay. Sige, tuloy pa. Edi meron kang mu plus 3 sigma. Okay, ayan. No? So, gano'n, So, yan, nagawa natin ng illustration yung probability distribution for the IQ. IQ na random variable. Okay. So, linisin natin itong ating board. Yan. Okay. Ang tanong dito ay, what is the probability that a random person has an IQ less than 115? So, ganito gagawin natin. So, ito ay normal probability distribution. Okay? Anong sabi ko kanina? Ginawan ba yan ng mathematician ng table? Mathematicians did not create a table for this. Ayan. Table of what? Areas under the normal curve. Kasi nga, normal. No? Okay. Oh. So, anong ginawa ng table ng mga mathematicians? Yung standard normal distribution. Kaso, ang given ay hindi standard. O sige, normal probability distribution pa rin, pero hindi standard. Okay? Oh. So, walang table yan. So, ang gagawin natin, i-convert natin yung mga values sa standard z-score. Para kang nagko-convert ng halimbawa, ganito Halimbawa, ano ba ang 5 inches? I-convert mo siya sa centimeters. Sige, paano mo i-convert yung 5 inches sa centimeters? Di ba, ang gagawin mo lang, i-multiply mo lang siya by 2.54. Pag i-multiply mo yung 5 sa 2.54, Okay? So, na-convert mo na from one unit of measure to another. Okay? Ayan So, kung meron kang, tinan niya, kung meron kang IQ value, ang variable mo ay IQ. Tapos meron kang IQ value na 125 IQ units. Ayan ay. Anong unit of measure natin?
Ayan. Diba? Ayan. Now, of course, yung bang 125 na IQ units, pwede mo bang i-convert yan sa inches? Hindi, parang patawa yung tanong na yan, di ba? Okay? So, pero pwede natin yung i-convert sa saan mo pwedeng i-convert yan? Sa z-score. Convert natin yan sa z-score. Ayan, sa z-score. Or, ano yung mas technical na term? Ano? So, tinan nyo from IQ units, pwede mo yung i-convert sa, ayan. Sulat natin sa standard deviation units. Okay? So, ganito Anong variable natin? Anong original na variable? IQ. Yan. So, yan yung original na variable. Anong unit of measure? No? Nagamit natin para masukat ang IQ. O sige, tawagin na lang nating IQ units. Di naman, Di naman natin alam kung ano yung ibig sabihin ng 100, 110, 115. Anong tawag doon? Sige, tawagin nating IQ units. So, yung IQ units, pwede mo i-convert sa, Ayan, standard deviation units. Okay? Oh. Similar to what? O yan, kapag nagko-convert tayo ng, inches, inches, ko-convert ka ng inches, kino-convert mo sa centimeters, meron kang ginagamit na formula. Okay? O sige, paano mo i-convert yung IQ unit sa standard deviation units? Anong formula gagamitin mo? So, simple lang. Ito yung formula. No? So, x minus mu, okay, over sigma. Okay? Etong x, yan yung yan yung 125. Okay? Tapos ano yung mu? Ano yung mu? Yung mu ay given. Balikan nga natin yung problem. Sige. Sabayin na natin to. Yung standard deviation, again, given. So, balikan natin Asan yung problem ba natin? Hindi. Sorry. Tingin ko nandun din sa same page. Yan, Tama ba? Ayan, Oh. Sabi dito, ang mean, yung mu, ay 100. Ang sigma ay, 15. So, given na yun sa formula. Although complicated ng konti yung formula, given naman yung mu at saka yung sigma, ang daling makompute. O, tingnan nyo, So, again, i-convert mo yung 125 na IQ units, i-convert mo sa standard deviation units. So, ganito. Ang dali, di ba? So, convert mo yung yung 125, di x, ito yung formula, x. Ayan, x. Di 125 minus, ano yung mu? Given. Ano yung sigma? Given. So, magkakaroon ka ng, numerical value. In, standard deviation units. Okay? So, ganyan mag-convert. Okay? So, napakasimple ng formula. Okay? So ganito. Balikan natin. Mag-create tayo ng bagong page. Pwede ko kayang copy na lang ulit natin yung problem. Okay, so copying ko ulit. Yan. So itaas-taas natin. Okay. Lagyan ulit natin ng graph. Lagyan natin ng graph, Okay. Exaggerate natin.
Okay, so ano nga yung gitna? Ano nga ang gitna? Yung mu? O, yan yung mu. So, ano nga to? 115. Yan yung mu plus 1 sigma. Ano nga to? 130. Yan yung mu plus 2 sigma. Okay, to the left. Ano nga to? 85. Ano nga yan? Yan yung mu minus 1 sigma. So, ano to? 70. Yan yung mu minus 2 sigma. Okay. Ngayon, ang tinatanong ay, okay, medyo markahan natin. Anong tinatanong? Ito, yung unang question what is the probability that a random person has an IQ less than 115? Eh di, shade na natin yung area. Ito yun. Kailangan i-calculate natin tong area na to. Ayan. Nag-extend pa yan doon sa left. Sabi sa elementary statistics, asymptotic daw. Asymptotic with respect to the horizontal axis, yung curve. Palapit ng palapit sa curve pero hindi niya tinatouch. So ano yung area na yan? Ano yung area na yan? Eh kaso, 'di ba, napag-usapan nga natin, hindi yan ginawa ng mathematicians. Ano? So ang mangyayari niya, i-convert natin yung 115. Eto, kailangan i-convert natin tong ayan, ito. Ayan. Yung 115, ito yun x is equals to 115. Ko-convert natin yan sa z-score. Okay, sa standard deviation units. So magdo-drawing ako ng so ito ay normal probability distribution. Okay? Magdo-drawing ako ng katapat na katapat. Katapat. No. Pero ano na siya? Standard normal. Iba standard normal. Hindi na simpleng normal probability distribution, Ano na siya? Standard na normal pa. Ito, yung standard normal, there is a table of areas under the curve. So, yan yung ginawa ng mathematicians. So, okay. So, ganito. Ang gagawin natin, itong 115, yung 115, i-convert natin. So, ano kaya yan? Yung 115, pag i-convert mo sa standard deviation units, ano kaya yan? Yung 115. Eh di ganito kasimple. Convert natin So, z is equals to, ano yung formula? X minus mu over sigma. So, anong z? 115 minus 115 over 15. So, eksaktong 1. So, ibig sabihin, yung 115 na IQ units, pag i-convert mo sa standard deviation units ay, ayan, 1. Or, ano ba symbol for standard deviation? Yung sigma. So, sigma units. Okay. So, burahin ko tong question mark kasi na-compute na natin. Ang sagot na ay 1. Ayan 1. So, z is equals to 1. Okay. Now, ganun pa rin, ang hinahanap pa rin nating area ay to the left na 115. So, ibig sabihin, eto yon. Same area pa rin. Kaya lang, ang gamit na natin ay yung standard normal. Ayan, Okay? So, anong sagot? Anong sagot natin dyan? Ano kaya tong area na to? Ano yung area na yan? Okay, ang gagawin natin,
Gagamitin na natin yung yung tinabulate ng mga mathematicians na area under the curve. So ano yung area na yan? Ay di titingnan lang natin sa table. Okay? So show desktop. I-download ko yung yung material na in-upload ko. Ito, random variables. Hindi. Tingin ko sa hypothesis testing. Ito, normal distribution. Ito yon. Okay. Yan yun. Download natin. Yan, cumulative standard normal distribution. Yan yung areas under the standard normal curve. No? Na galing sa kaliwa. Mula sa leftmost. No? Okay, so save ko. Save natin sa desktop. Okay. Ayan, na-save ko na sa desktop. Close ko na ulit. Okay. Tingnan natin, ha. Nasaan? Ito. Ayan. So, i-open ko. Tingnan nyo, ha. Mula kaliwa, mula dun sa negative infinity, sinasabi nitong table yung area. Up to whatever z score. Yung gusto mo. Tingnan nyo, dito sa problem natin, okay, dito sa problem natin, tingnan nyo, hanggang what z score? Mula negative infinity hanggang anong z score? 1. Ang gusto nating i-calculate na area. Kaso nakatabulate na nga, so hindi na natin i-calculate. So, mula dyan, sa z is equals to positive 1. Bakit? Kasi yung positive 1, yun yung nagko-correspond dun sa 115 na IQ units. Okay? So, ang mangyayari dyan is, tingnan lang natin sa table. From negative infinity up to z is equals to 1.00. Okay? So, tingnan natin sa table, ulit, mula sa leftmost up to z is equals to 1.00. Ano yung area under the... So, tingnan natin. Ito yung table. Nasaan yun? 1.00. 2 pages. 1.00. Eto. Tingnan natin, Okay, tingnan natin. Eto, ayan Tingnan nyo yung intersection, Eto. Asan yung 1.0? Eto, to. Ayan, Ayan. So, 1.00. Tingnan nyo yung intersection. Asan na intersection? Ayan. Okay, so 0.841345. Okay, 0.841345. Okay, so yan yung area from negative infinity up to z score na 1.00. Okay? Wherein yung z-score na 1.00, yun yung nagko-correspond dun sa IQ na 115. Yun yung original na variable natin, yung IQ. Okay? So, yung area na yan ay 0.841345. 0.841345. So, itong area na to, yung area na yan, ayan, so yung area na yan ay 0.841345. Check na natin, 841345. Tingnan ulit, 0.841345. Okay, so tama. Okay? Tama. So, ulitin natin kung ano yung nangyari, Okay, ulitin ko, sige. Ito yung original na problem. What is the probability that a random person has an IQ less than 115? So, nag-create tayo ng illustration to represent yung
normal probability distribution, no? Okay? For our, anong variable? IQ. IQ yung ating random variable, no? Then, minarkahan natin yung 115. Okay? Ang ganyan eh. Oh. Minark natin yung 115. Oh, so ganito. Ang average yung pinaka-center 100. Nasaan yung 115? Ito, 115. Okay? And then, no, we have determined that we need to calculate the area, no, to the left of 115. Ay di sinayda natin yung area. Ito nga, yan yung area. To the left of 115. Bakit? Sabi doon sa problem, ano, what is the probability that a random person has an IQ less than 115? Ay di yun yung area to the left of 115. Okay? Now, ang problema natin, walang table of areas under the curve. No? Okay, kapag ang variable mo ay IQ. Okay, meron tayo na table of areas under the curve kung ang probability distribution mo ay standard normal. Itong IQ, normal probability distribution. No, meron siya. Kaso, ang merong table ay yung standard normal. So, ang ginawa natin, kinonvert natin yung 115, okay, sa z-score. Anong z-score ng 115? Nung i-convert natin yung 115 sa z-score, equal siya sa 1.00. So, same area, kung yung 100, yung 1.00, yung nagre-represent ng 115, ano yung sinasabi nating area or probability na less than 115? Eh di yun, no, yung nasa left, yung nasa kaliwa ng 1.00. So, ulit ito 115, equivalent siya sa z-score na 1.00. So, ang hinahanap mong area, yung nasa left ng 115, o di ganun din, no? So, ibig sabihin, yun din yung area na naandito sa left ng z na 1.00. Okay, nung tiningnan natin yung table, no, na ginawa ng mga mathematicians nung araw, o ayan, nakita natin, no, na ang area ay, ayan, ang probability ay 0.841345. Okay? So, yun na yung sagot. Yun na yung sagot dun sa problem. Okay? So, yun na yung sagot sa problem. Okay? So, question so far. Paliitin natin to. So, sinong may tanong so far? Ayan. Okay. So, sige, 5 minutes. Mag-isip ng itatanong. Ito na, kaya ako pinsan kasi mag-charge. Okay, question? Oh, sinong may tanong? Oh, question? Nasaan na? Nawala na. Sir Ariel, spokesperson? Anong tanong? Daw po, sir. Wala na naman po, sir. Wala na po question. Ano? Madali lang ba? Dali lang, di ba? Ano? Tuloy na natin? Okay, so anong kasunod? Sige, tuloy na natin, ha? Okay, next question. Okay, sige, balik tayo doon sa okay. Siguro mas magandang sige.
So, desktop. Copying ko ulit yung problem. Okay. Copying yung problem. Yan. Okay, next ano na tayo? Next question. Ito. So, what is the probability that a random IQ is greater than 131.5? O, sige, sketch ulit natin. Sketch ulit natin. Okay. So, anong gitna? 100. One standard deviation, 115 to 130. Markahan nyo nga, nasan yung 131.5? Approximately, na andito siya, di ba? 131.5. Ayan. Okay? Now, ang tanong, what is the probability that a random IQ is greater than? So, this time, lampas. Lampas daw. So, anong hinahanap nating area? Ito, oh. Ayun. Walang katapusan yan eh doon. Kaya lang paliit ng paliit. So, yun yung hinahanap nating area. Ano? Okay, so, ang gagawin natin, i-convert natin yung 131.5. I-convert natin yung 131.5. Ayan. I-convert natin sa z-score. So, anong z-score niyan? 131.5 minus, mu, yung given, over sigma, o given na naman yung sigma. So, yung 131.5, kung marami kayong ikino-convert, lagyan nyo ng subscript. No? O, sige. I-calculator nga natin to. Calculator, 131.5. Calculator. Calculator. Ayan. So, ulit 131.5 minus 100 is equal to, dapat pindutin yung equal, divided by 15. So, siya ay 2.1. 2.1. Okay? O, sige. 2.1. So, ito ay 2.1. Dapat 2 decimal places eh, Kasi yung table natin, 2 decimal places. Okay? So, kung drawingan natin to ng illustration, ganyan ang mangyayari. 'Di ba? Ito yung 0, ito yung 1, ito yung z-score na 2, ito yung z-score na 2.1. Tapos, ang hinahanap nating area, kaparehas lang ng original, ito, yung shaded ng red, ng kulay pula. Sige, shadean ko rin ng red. Ito hinahanap nating area. Okay, ayan. Ayan, Now, ito ang problema. No? Hindi natin directly makakalculate itong area na to. No? We cannot directly look this area up in the table. No? Bakit? Kasi in table, ang ibinibigay sa atin ay yung area to the left. Ito ibibigay sa atin nung table. Ito ang ibibigay sa atin ng table, di ba? O, yan. O, sinedan ko ng green, ha? O, yan. Eh di, sige, gawin natin. So ano yung area to the left? Yan yung binibigay ng nung table. Area to the left of the z-score. No, so ang area natin ay, sige, tingnan natin. Ulit 2.1, edi sa kaliwa ng 2.1. Sa kaliwa ng 2.1, punta tayo sa normal distribution na table, nasa ng 2.1. Aglet, 2.1, ito. Aglet,
Ayan, 2.1, 2.1. Tingin ko, ito yun eh. No? So, ano ba maganda? I-highlight kaya natin. Ito. 2.1, nasaan? 2.1, ito. Ito yung row ng 2.1, tapos, eksakto eh. E di, ito yun, ano? So, tingnan nyo yung intersection. Ito. Yan. So, ang sagot, 0.982136. 0.982136. Okay? So, 0.982136. So, ang area na ibinigay sa atin ay 0.982136. So, ayan ha. Sulat ko. Saglit nga, i-verify ko kung tama. Baka na mali ako. So, 0.982136. Okay, tama. Okay, ayan. So, tanong. Kung itong area na to, na ibinigay sa atin ng table ay nasa kaliwa, paano nyo makakalculate yung, yung area sa right side? Yung nasa kanan ng z-score na 2.1. No? Okay, ganito. Ang probability distribution, ang total area ay laging exactly equal to 1. Diba? Characteristic yan ng probability distribution. Ang sum ng probabilities or ang total area ay 1. No? Kung yung nasa kaliwa ay 0.982136, ano yung nasa kanan? Ay di isubtract lang natin from 1. So, ano talaga ang sagot dun sa tanong natin? Ay di hindi yung ibinigay ng table. No? Yung ibinigay ng table, isasubtract mo pa mula sa 1 kasi yung ibinigay ng table ay area to the left. Yung area to the right, isubtract natin from 1. So, ang talagang sagot ay, sige. So, ang talagang sagot ay, ang talagang sagot ay, ang answer ay, ay di 1 minus, yung area to the left, area to the left, 0.982136. Okay, so ang sagot ay, paano ba to? Mag-calculator tayo. So, 1 minus 0.982136. Oops. 982. Saglit Ba't ganon? 9822136. Okay, 0.982136. So, equals, ulit. So, 1 minus 0.982136. Ayan. So, 0.17, 17864. 17864. 17864. 17864. Yan. Okay? Yun nga. 0.017864. Okay? So, tingin ko, wala nang mali. Okay, so, yung area na yan, yan yung probability. No? So, again, ang area nagko-correspond sa probability. So, ano sagot nyo dito sa tanong? Ayan, yung original na question, di ba? So, anong sagot nyo? Ay di yun, no? So, answer. Ay di 0. Ano nga? 17864. So, again, ano to? Yan yung probability that a random person has an IQ greater than 131.5. Okay? So, finally, no, yung question letter C. I-create ako ng bagong page. Open ulit natin yung problem. So, nasa na ang problem? Ito.
Sorry. Ayan. Okay, so last problem. So what is the probability of IQ between 110 and 90? Okay? So ganito gawin natin. Again, rough sketch tayo. Rough sketch. Nasaan yung Nasaan yung 110? Tingin ko ito ang 110. Nasaan yung 90? Tingin ko ito ang 90. Kasi ang center ay center ay 100 So i-convert natin parehas yan sa saan? Sa z-scores. Okay? So yung 90 ano kaya yan? Sige. Z90, convert natin sa z-score, edi 90 minus 100 over 15. So, saan equal yan? Yan natin, ha? Saan yung calculator ko? Okay. So, 90 minus 100 equals, divided by 15. So, negative 0.67. Negative 0.67. O, sulat natin. So, negative 0.67. Tapos, edi ito yun, ha? Ito yun. Yung 90 ay, anong z-score ng 90? Negative 0.67. Yung 110, convert natin sa z-score. So, 110 minus 100 over 15. So, equal yan saan? So, calculator natin, mukhang ganun din ang lalabasan. Kaya lang, positive, 110 minus 100 divided by 15. So, 0.67. Okay, so, ito ay, yan, 0.67. Okay? 0.67. Okay. So, itong 110, anong equivalent niya kapag z-scores na? Ay di, ayan. So, positive 0.67. Okay? So, ang hinahanap na area ay between. Ang hinahanap na area ay between. Ay di, eto yon. Eto yon, between, Between 90 and 110. Nung i-convert natin, yung 90 at saka 110 sa standard, z-scores naging negative 0.67 at positive 0.67. Pero ganun pa rin, same. Ang hinahanap mong area ay ayan. Yung between negative 0.67 and positive 0.67. Okay? Now, anong technique? Paano natin makakalculate yung area na yan? Eh di ganito gawin natin. Okay? So, drawing tayo ng dalawa. Ganitong technique ang gagawin natin, ha? Ayan. So, hanapin natin tong area na to. Okay? Hanapin natin yung area na yan. Mula doon sa table. Okay? So, alamin natin yung area na yan mula sa table. And then, okay, eto naman yung negative 0.67. Hanapin natin yung area to the left. Ibibigay din niya ng table. Okay? Okay. So, pag, yung area na yan, area. Tapos ito, area din. Tawagin natin to area 1, ito ay area 2. Paano niyo makakalculate yung required na area in between? No? Ay di sasubtract niyo lang yung area 1 at saka yung area 2. No? So ganito mangyayari, ito. Ayan. Yan ay area 1 minus area 2. Okay? Bakit ganun? Parang involve yung solution kasi ang ibinibigay ng table sa atin ay yun lang area to the left. Ano? So, hanapin natin yung area up to Ayan, up to
0.67, no? Tapos, tawagin natin yung area 1, and then hanapin natin yung area up to negative 0.67, then subtract the 2, ang matitira ay yung area in between. Okay, so gawin natin. Hanapin natin yung area up to 0.67. Okay, hanapin natin yung area up to 0.67. Nasaan yun? Ito. Tignan nyo ha. Highlight natin. Mukhang ito yun eh. 0.6 at saka 7. Ayan. O, lumabo na ng gusto. Clear ko nga. Dapat isang beses lang siya shadean. Lakihan kaya na. Hindi, pag nilakihan ko, hindi na natin makikita eh. So ulit ha, 0.6. Tapos 0.7. So asan yung intersection? Eto. Ayan. Ano? 0.748571. Saglit lang class mukhang may tumatawag. Sa akin ba yan? Sa iyan? 420. Okay na lang. 421. Okay, tuloy natin class. 0.748571. 0.748571. 748571. 748571. 748571. Ayan ha. So, ang area 1 ay saglit. Ayan o. 0.67 ha. So, 0.748571. Okay. So, 0.748571. Alin yung area? Alin yung area na ibinigay sa atin ng table? Ito yun ha. Area to the left of. Ayan. Yung 0.67. Alam natin, itong 0.67, yan yung nagre-represent ng ano. Yan yung nagre-represent nung IQ na ano. Yung IQ na 110, ano? Okay, tapos etong negative 0.67, yan yung nagre-represent ng ano, or yung nung i-convert natin, yan yung nagre-represent ng IQ na 90. Okay, so between 90 and 110, yung area between them. Kaso hindi naman pwedeng directly ibigay ng table. So, okay, ang susunod natin hanapin, itong area number 2 or yung area up to negative 0.67. Okay? So, hanapin natin sa table, negative 0.67. So, burahin ko to. Yung pagkaka-shade. 0.67, negative. Aha. Ay di ano. Ayun, negative 0.67. Nasaan kaya yon? Negative 0.67. Eto, shishadan ko. Negative 0.6. Okay, tapos 7. No, 7. Ano kaya yon? Nasaan yun? 7. Eto. Ulit Okay. Saglit medyo umadjust yung ano, pagkaka-shade ko. So, ayan. Okay? So, kuhanin natin yung intersection. Ito.
0.251429. 251429. 251429. 251429. 251429. 251429 and then 0 point something. O yan. So na-calculate na natin yung na-look up na natin yung area 1 at area 2. So yung area 2 yun yung to the left of IQ na 90. Ayan o. Yung area 1 ay to the left ng IQ na 110. Eto. Subtract lang natin yung dalawang areas. Makukuha na natin yung area in between or probability in between. Okay? So, paano natin makakalculate ang area 1 minus area 2? Ayun, direct na. Directly simple arithmetic. Okay? So, ang area 1 ay 0.74 8571 minus ang area 2 ay 251429. 251429. Okay, so anong sagot? Anong area? Okay, so calculator 0.748571. Tingin ko may calculator tong gamit kong Okay. 0.748571. 748571. Pa-check nga, 74857. Plus 251429 minus 2514. So, saan equal? Ayan, 0.497142. 0.497142. 497142. 497142. 497142. 49. Okay, so yan ang sagot. No? Okay, so yan yung sagot. Okay, tingnan natin. Anong tanong? What is the probability of IQ between 110 and 90? Okay, ang sagot ay 0.497142. So, ang answer ay 0.497142. 7142. Okay? So, yan yung answer. Okay? So, yan. So, we have solved some problems. Okay? Using probability distributions or involving probability distributions. Now, yung mga additional na problems, kung mapapansin nyo, ganun na lang yan, paulit-ulit na lang yan. No? O convert sa z-scores, then look up the areas to the left of the z-scores. No? Kung to the left lang, simply from the table. Kung to the right, sasubtract nyo pa from 1. Kung between, mag-look up ka ng dalawang areas, no? Areas nung mas malaki yung z-score, then subtract mo yung area nung mas mababang z-score, so you will get the area in between, which is equivalent to the probability. No? Okay, so ang gusto ko for your activity today ay pakikumpleto tong problems and then pakisend sa sa group chat natin. Or siguro mas magandang gagawin ko tong assignment, ang deadline ay meron pa tayong 1 hour. Hindi, siguro gawin natin this day. Okay, so sa halip na magdi-discuss ba ako hanggang 5 o'clock or what, So, gawin natin tong activity or sheet work for today. Yung remaining na problems. Yan 2, 3, 4, 5. So, ang deadline ay today. Ibig sabihin, bahala kayo. Pwedeng iwanan nyo muna. Then, mamaya nyo isend. Mga alas 12 ng madaling araw. Bahala kayo. Okay? So, balik tayo sa
So, questions? Questions? Yan. So, mag-check nga tayo attendance. Saglit. Paano ba to? Hindi ko kagad dapat pindutin nyo. Itatapat ko, i-off ko, then i-on ko. Okay, tapos attendance. Isa-save natin. Download. Yan. Okay. So, na-checkan ko yung attendance for today. Baka kailangan ng snapshot. Saglit ha. I-close ko yung open board. Close natin yung mga software. So, F11. Ba't ganun? Okay. So, saglit ha. Change layout. Naka-tiled. Okay. Tapos ako, dapat... Okay, ayun. Okay, sino si Mr. letter L? Sino si Mr. letter L? Bakit ano na nga lang natin, people. Okay, ayan. So sige nga, i-screenshot ko lang. Okay, so screenshot lang natin. So 1 2 3. Okay. So, ipopost ko yung assignment dun sa Google para ma-turn in nyo, para ma-submit nyo. Bahala kayo, pwedeng picture nyo yung solution or i-Microsoft Word nyo pa ba? Hindi na. Sulat kamay na lang. And then picture nyo, then i-attach nyo dun sa submission. Okay? So, any other question? Tanong? Magtanungan kayo, Siyempre, pero wag niyong gagamitin tong Google Meet. Magtutuloy-tuloy ito ng record. Mag-usap kayo on your own. Okay? So, mag-usap kayo on your own. So, gagawin nating assignment, okay, as seat work. Okay? Yung remaining problems. Okay, so may mga concern tayo. So next meeting, start tayo ng hypothesis testing. Okay? So good afternoon. So pwede na kayong mag-leave. Question, Mr. Tobias? Okay. Wala Sige na po, sir. Thank you po. Okay. So ipopost ko formally yung assignment. Okay? Sige. Okay. Sige, out na tayo. So leave call.